Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Marijoy M. Lopez, ang iyong guro sa umaga nito. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin na pangungunahan ni Binibining Upilitan. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo ang lahat para sa ating pampasigla nang sa ganun ay mapukaw yung natutulog na diwa at damdamin. Sundan lamang ang nasa telebisyon. Okay, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Ngayon, bago kayo umupo, ay pakiayos muna ang mga hanan niyong mga upuan at pakipurot mga kalat kung sasahig kung mayroon man at pwede na kayong umupo. Class, meron bang lumiban sa araw na ito? Wala? Naku, magaling! Dahil walang lumiban sa araw na ito, bigyan ng isang masigabong palakpakan niyong mga sarili. Para mas matiwasay ang ating diskusyon sa umagang ito, ay meron akong mga alituntunin na nais ninyong sundin sa loob ng ating klase. Binibining humano, maaari mo bang basahin? Okay, maraming salamat. Naintindihan lang ba class ang ating mga alituntunin? Okay, mabuti naman kung gano'n. Ngayon, sino ba ang nakaalala kung anong ating tinalakay nung nakaraang pagkikita? Yes, Binibining, as come here. Tama! Ito ay tungkol sa pagsusuri ng kagamitang pampaturo. Maaari ka bang magbigay ng ano nga bang ibig sabihin ng pagsusuri ng politikang pagtuturo, Binibining Pata? Okay, palakpakan natin si Binibining Pata dahil tunay siyang nakinig sa nakarang nating pagkikita. Bigyan natin ng good job clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, G-O-O-D-G-O-B, good job, good job, good job. Okay, ngayon class, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin sa umaga nito, ay meron ako ditong tatlong larawan na kulikta sa ating topiko sa umagang ito. Ang gagawin ninyo ay huhulaan nito base sa inyong pagkakaintindi. Okay? Meron ba kayong idea kung anong ating topiko sa umagang ito? Binibining Kabusog? Okay, maaari din. Sino pa? Binibining Alibo? Okay, ang iyong sagot ay tama. Class, sa umagang ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa ang papel ng telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pero bago ang lahat, ay meron tayong mga alituntunin na nais natin sundin at nais na nating makamit pagkatapos ng ating aralin.
digital na materyales para mapadali at mapanatili ang mga impormasyon sa iba't ibang paksa. Okay? Meron tayong mga aspeto ng papel ng telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Una nito ay ang informasyon at kaalaman. Pangalawa ay ang pagpapalawak ng bokabularyo. Pangatlo ay ang pag-aaral ng kultura at kasaysayan. Okay? Pang-lima ay ang pang-apat ay ang pagpapalawak ng imahinasyon. Okay? Para mas malaman natin kung ano nga bang ibig sabihin nito, ay ating isa-isahin. Una nito ay ang informasyon at kaalaman. Pakibasa na sabay-sabay. Okay, maraming salamat. Ang informasyon ay isang epektibong mapagkukunan ng informasyon at kaalaman, lalo na sa pamamagitan ng dokumentaryo, balita at iba pang programa na nakapaloob nito. Narito ang halimbawa. Okay? Halimbawa ng dokumentaryong Our Planet ay nagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo at habang ang programang balita ng TV Patrol ay nagbibigay ng updates sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, dumako naman tayo sa pagpapalawak ng dokumentaryo. Okay? Ginoong Alberto, maaari mo bang basahin? Okay, maraming salamat. Sino ba ang makapagbigay ng ideya tungkol sa pagpapalawak ng bokabularyo? Bini-bini o binita? Okay, maraming salamat. Bigyan natin ng 5 class si Bini-bini o binita. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, class, ang pagpapalawak ng bokabularyo ay ito ay nakakatulong ang telebisyon ay nakakatulong sa pagpapalawak ng bokabularyo at pagpapahusay ng kasanayan sa wika ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga educational na palabas at programang natuturo ng mga bagong salita at kaalaman. Halimbawa nito ay ang programang Word of the Day ay nagbibigay ng isang bagong salita araw-araw kasama ang kahulugan at halimbawa na nagpagamit ito sa pangungusap. Naintindihan lang ba, class? Okay. Ngayon lumako naman tayo sa pangatlo ay ang pag-aaral ng kultura at kasaysayan. Okay, maaari mo bang basahin Bini-bini Zoilo? Okay, maraming salamat. Okay, ang pag-aaral ng kultura at kasaysayan class, ang telebisyon ay isang epektibong paraan upang maipakita ang mga iba't ibang kultura, kasaysayan at tradisyon ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa lamang ito. Okay, ang halimbawa lamang ito ang dokumentaryong tulad ng Anthony Bourdain's Parts Unknown ay naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo upang ipakita ang mga lokal na pagkain, kultura at tradisyon. Okay, naintindihan lang ba? Okay, mabuti naman kung gano'n. Lumako naman tayo sa pang-apat ay ang pagpapalawak ng imahinasyon.
dahil parang hindi ka nakikinig sa aking klase, ay ano nga ba ang inyong natutunan sa pagpapalawak ng imahinasyon? Mari mo ba ipaliwanag? Okay, magaling! Bigyan natin ng Darna Club. Alam niyo ba yung Darna Club? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ding! Ang bato! Darna! Okay! Ngayon, class, ang pagpapalawak ng imahinasyon ay ang mga palabas ng serye at telebisyon ay maaaring maging mabisang kasangkapan sa pagpapalawak ng imahinasyon ng mga mag-aaral. Halimbawa lamang nito ay ang isang magandang palabas na Stranger Things ay sa seryeng ito ay ang mga manunood, lalo na sa mga kabataan, ay naghihikayat na mag-iisip tungkol sa mga konsepto sa pagkakaibigan, kabataan, at pakikibaka, lalo na sa hindi kilalang mga banta. Okay, naiintindihan ng ba, class? Okay, ngayon dumako naman tayo sa pag-aaral ng wika. Okay. Okay, Binibining Alibon, maaari mo ba itong basahin? Ang pag-aaral ng wika? Okay, maraming salamat. Class, sino ba rito ang makapagbigay ng idea tungkol sa pag-aaral ng wika? Yes, Binibining Pastor? Okay, maaari din. Sino pa? Ginoong Alberto? Okay, magaling. Iyong sagot ay tama. Okay, ang pag-aaral ng wika, class, sa mga lugar na kung saan may iba't ibang wika, ang televisions ay nagsisilbing epektibong kasangkapan para sa mga mag-aaral ng mga wika. Halimbawa lamang nito ay Dora the Explorer ay isang animated show ay tumutukoy sa mga bata na natutunan ng mga salita ang parilala sa Espanyol habang sila ay naglalakbay kasama si Dora. Okay, ngayon dumako naman tayo sa pag-aaral ng agham. Okay, maaari mo bang basahin? Oh, bakit ang ingay nyo dyan? Bakit hindi kayo nakikinig sa aking klase? Okay, dahil ingay kayo? Okay, Binibining Katubis, bakit ang ingay mo dyan? Ano bang problema? Okay, maaari mo ba itong basahin? Ang mga pag-aaral ng agham? Okay, maraming salamat. Maaari ka bang magbigay ng iyong opinion o halimbawa dahil napakaingay mo? Okay, maaari ka bang magbigay? Okay, maaari din? Okay, sino pa? No. Ginoong Manyago? Okay, ang iyong sagot ay tama. Bigyan natin sila ng very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. Ngayon, bakit ba parang ingay? Okay. Class, ang pag-aaral ng agham ay ito ay isang mahalagang pagtulong ng mga mag-aaral na naunawa ang teknolohiya ang mga malikhaing paraan. Okay, Binibining Kabusog? Okay, Binibining Kabusog ay maaari ka bang magbigay ng halimbawa tungkol sa pag-aaral ng agham? Okay? Maaari din? Tingnan natin kung tama nga ba ang halimbawa ni Binibining Kabusog. Okay? Ang halimbawa ng pag-aaral ng agham ay ang halimbawa ng Delmie the Science Game ay isang paboritong educational na palabas na naglalayong turuan ang mga bata tungkol sa mga agham ng isang nakakatawa at nakakainganyo ng paraan. Okay, naintindihan lang ba? Binibining Janice? Okay, mabuti naman kung gano'n. Ngayon ang panghuli
basahin, binibining kalayuna? Okay, maraming salamat. Sino ba ang makapagbigay ng opinion tungkol sa motibasyon sa pag-aaral? Yes, binibining Ubinita? Okay, bigyan natin si binibining Ubinita ng fireworks club. Alam mo ba yung fireworks club? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Shh, shh, shh. Oh, diba? Ang galing. Okay. Plus, ang motibasyon sa pag-aaral ay ito ay nagbibigay ng kapangyarihang mensahe ng maaaring magsilbing inspirasyon para sa mga mag-aaral. Okay, ang halimbawa nito ay ang halimbawa nito ay TED Talks. Okay, ang programang TED Talks ay nagtatampok ng iba't ibang mga tagapagsalita mula sa iba't ibang larangan ng nagsasalita tungkol sa kanilang mga karanasan, pananaw at mga kwento at tagumpay. Okay, naintindihan lang ba, class? Mabuti naman kung gano'n. Wala naman kayong mga katanungan? Okay, mabuti naman. Kung gano'n ay magkakaroon tayo ng pagkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Simulan mo ang pagbilang Ginoong Alberto hanggang kay Binibining Zoilo. Okay, ngayon dahil meron na kayong mga numero ay dito sa unang hanay, dito ang unang pangkat. At dito naman sa pangalawang hanay ay ang pangalawang pangkat. Okay, pakinggan ang panuto. Bawat pangkat ay gumawa ng maikling tula na kung paano natin i-apply sa ating sarili ng mga papel ng telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Maaari kayong pumili ng iyong tupiko sa mga nakapaloob nito sa mga papel ng telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Okay, pero bago yan, ay dapat gagawin ninyong maikling tula ay meron tayo dito pamantay na dapat ninyong sundin. Okay? Maaari mo bang basahin Binibining Banyares? Okay, maraming salamat. Bigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa iyong paghahanda. Okay, natapos na ang 10 minuto. Tunghayan naman natin ang unang grupo upang magrepresenta dito sa harapan. Wow, napakagaling! Bigyan natin ng Jollibee Club. Alam ko ba yung Jollibee Club? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bida ang saya. Okay, ngayon, hindi naman magpapahuli ang pangalawang pangkat. Wow! Napakaganda naman na yun ang presentasyon. Okay, bigyan naman natin sila ng very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good, very good. Okay, ngayon, ay kayo ba ay nasiyahan sa ating pangkatang gawain? Okay. Ngayon, class, ay wala na ba kayong mga katanungan? Wala na? Tingnan natin kung naalala niyo pa ba kung anong ating tinalakay kanina lamang. Okay. Okay. Binibining maluluyon. Okay. Ano nga ba ang ating tinalakay kanina lamang? Okay, tama. Ito ay tungkol sa ang papel ng telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Okay. Binibining di Jesus, bakit ang ingay mo? Okay. Ngayon, tingnan natin. Kasi napaka-ingay mo. Tingnan natin kung meron ka bang nalalaman sa umagang ito. Okay. Okay. Binibining de Jesus, maaari ka bang magbigay ng 5 aspekto ng papel ng telebisyon sa pagkatuto? Pagtulong kay Binibining de Jesus? Yes, Binibining Zapata. Okay, tama. Ito ay ang impormasyon at kaalaman. Pangalawa ay ang pagpapalagay
bokabularyo. Ang pang-apat ay ang pag-aaral ng kultura at kasaysayan. Pang-lima ay ang pag-aaral ng wika. Okay. Ngayon, binibining katubis. Okay. Dahil napakaganda mo, ay napaka-idol ko naman. O, diba? Binibining katubis. Ito ang iyong tanong. Okay. Paano mo ito mapapahalagahan sa ating pang-araw-araw na nagawain ang mga papel ng telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral? Okay? Wow! Napakagaling na iyong sagot. Bigyan natin ng 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ngayon, wala na ba kayong mga katanungan? Talaga? Okay, kumuha ng isang kaapat na papel para sa ating maikling pagsusulit. Okay? Ngayon, meron na kayong mga kalahating papel. Okay, tupuin ang mga sumusunod na tanong. Bigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa pagsagot. Okay, natapos na ang 5 minuto. Maaari nyo ipasa dito sa harapan ng iyong mga papel at ako na ang magawas ko dito dahil kinulangan tayo ng oras. Okay, meron ba kayong mga kwaderno? Okay, maaari bang kunin nyo ang mga kwaderno para sa ating takdang aralin? Okay, magsaliksik ng iba't ibang aspeto ng papel telebisyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Isulat ito sa isang kalahating papel at ipasa sa muli natin pakikita. Okay, naintindihan lang ba, class? Okay, mabuti naman kung gano'n.